is very 80s palengkera. 'Di ba? Very 80s sa palengkera, 'di ba? Parang Nakakaloka ka, bayot! I am so super sure that the millennials and the Gen Z demographic do not know who this person is. But he is so freaking noisy on his social media page. And the accusations he's hurling on some person is really, really... This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching The Kitty Show, ang tarayan na talakayan ng Showbiz Edition. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Robbie Tarosa. The Who, si Robbie Tarosa. Dalawang bagay lang ang kanyang claim to fame. Una, nung 80s, ang tanda, di ba? Naging close-up boy siya. Di ba? Commercial model. Commercial model. At also his claim to fame because he was tisoy, he was really good looking, and everybody loved his close-up smile. Number 2, open book po ito, hindi po natin ito yung chismis, at mas lalong hindi po namin ito invento. Naging kaparte niya po, isa pang That's Entertainment actor na si Joed Serrano, na naging producer ng kung ano-ano mga pelikulang, hindi naman ako sure kung kumikita, at ang mga concert. Tama? At ngayon, ang ingay-ingay ni Robbie Tarosa, kasi nga, meron siyang ina-out na very prominent personality. Yeah. And I don't know where is this anger and this vitriol coming from, but ito po ang kanyang pinaka-latest na post sa Facebook na hindi ko alam kung susundan niya pa at palaliwigin niya pa, pero ang sabi niya sa kahuli-huli niyang entry sa Facebook, Mare, pakibasa nga. Ayaw daw ako patulan sa SOCMED, pero ano sabi mo sa dear friend natin? Sour graping niya kasi iniwan siya ni Joed dahil naging piglet niya. Piglet siya. Hoy, baboy ka. Piglet is better than backlet. Baboy na piglet. Dude, you're blank, obese. I'm not. Tumaba lang ako before, pero not now. Ikaw, backlet, kita mo pa din the turtleneck mong alaga na may keso libag? Tigilan mo ako, backlet ka. Okay. Wow. So, kung sino po si Backlet, paki-research na lang po sa inyong favorite search engine. Kasi giveaway naman sa mga post niya sa kanyang Facebook account na naka-public. Hindi niya po nilalak ang kanyang profile. Naka-public. At doon po siya umaari ng mga bagay-bagay na para sa kanya ay version niya ng katotohanan. Mare, what say you sa pagmamagandang ito ni Robbie Tarosa? Clearly, this is a case of hell hath no fury like a gay scorn. A Becky scorned. Oo, Becky scorned. Oo. And clearly, this I can say with absolute certainty. He has never moved on from a failed relationship in the past. Yes. Yung ano man ang dahilan na paghihiwalay ng Decolor at puti nila ni Joed Serrano, sakit na sakit pa rin si Becky. Yeah. Dahil ganun na lang ang ngit-ngit at galit niya. Whatever pain that was unwittingly or wittingly inflicted in him, hindi pa rin niya makalimutan. Hindi siya makamove on. Parang, I don't know if it's my theory is correct. Hindi niya pinag-pray ang sarili niya. Okay. Kasi pag pinag-pray mo ang sarili mo, there is a process of healing after. Di ba? Obviously, hindi pa siya healed. Oo, hindi pa siya healed eh. Di ba parang he was yakking. Yakking and yakking on social media. But, nasan yung resibo? Okay. I was told by someone na early 2000 pa, may ganyan ng drama to.
si Robbie. Yeah. Sinasabi niyang may resibo siya against the prominent person na inaaway niya sa kasalukuyan. Pero from 2000 to 2025, 5 years ago. meron siya sinasabing may resibo siya, pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin inilalabas. So, it was an empty blabber. Yes. Di ba? Super empty blabber. So, I do not know ano yung motivation niya why he is yakking like this. I do not believe naman that he's doing this for the democracy or para sa ikauunlad ng ating ekonomiya or para bumaba ang presyo sa merkado ng dolyar. Diba? Oh, ginagawa niya to kasi gusto niya magpakilala. Gusto niya mapag-usapan. At talaga everyone is talking about him now. Parang, I mean, why use somebody if your version of truth is really the truth, dapat nagkakyaw-kyaw ka when it happened. Kung 1980s yan, 1990s o 2000. Hindi, parang supposedly ang allegation niya, it happened during the campaign of FPJ. So when was bakit noon tahimik ka? Oo. 'Di ba? Kasi 'di ba parang ano, at saka I know why he's yakking now. You know why? Because he's based in the US. Yes. He cannot be traced. Oo. 'Di ba? Kung nandito siya, pero napanood ko siya sa isang interview dito pero he wasn't yakking about the guy that he was yakking about. Ang nakakaloko pa sa mga kanyang pag-yak-yak is the fact that galit ang feeling ko, mas lalo siya nasaktan nung sinabi ng prominent person na tumaba ka kasi, kaya iniwan ka ni Joed. Mas parang sinaksak siya doon. Diba? For all his sacrifices for Joed Serrano, at saka, iniwala siya dahil jumubi siya. How ironic, Ang ano niya is, baboy, di ba? Baboy. He was once a pig. Hindi siya pig, balyena siya, girl. Balyena. O, ito na naman. Shame namin yung subject matter namin. We are not body shaming him. Because it's a reality. At saka siya naman ng babash, di ba? Edi, she gets a dose of his own medicine. Oo, di ba? Ang sa akin lang, I don't even think it's proper for you to out a certain personality out of hatred. Ang mga tao, kung gusto nilang mag-out, hayaan mo silang mag-out sa panahon at sa pagkakataon na gusto nila. Wala kang karapatan ay i-out ang isang tao. Kasi, for all we know, kung sinasabi mong prominent personality, sa mga closest friends niya, alam na. Diba? At mahal siya, at tinatanggap siya, whatever or whoever this person is. Hindi issue sa pamilya niya ang sinasabi mong double life. Ang sexual orientation at sexual preference ng person na pinarurunggitan mo ng major, hindi issue yon sa mga taong mahal niya. And what's ironic is that cultured and educated that he is, lumalabas is barbaric. More than barbaric. And Jurassic. The manner you are expressing yourself sa baklang ka na. How pedestrian. How low life, di ba? How lowly can you go? And to think, pinagmamalaki, fed down kanyang pinagmamalaki, ang pader niya close sa isang junior. Di ba? My God. Pero sa akin talaga, you have no right to destroy this person because of his sexual orientation or preference, simply because this is not the issue now. Ang tirahin mo, yung issue na pinupukol sa person na yon. Maghanap ka rin ng resibo tungkol dun sa issue na kasali yung person, hindi dun sa pagkatao niya, sa pagkalalaki niya, sa pagiging lalaki niya. Because that is beside the point. He could have been more credible kung antimano yung bala niya, nilabas na niya kagad. Number one, picture! Diba? Naglalaplapan si Joed kasama yung pinagbibintangan niya. Diba? Upload! Video ni Joed, kinakangkang diba? Kung sino man yung pinagbibintangan niya. Ganon. Hindi yung, yak. Diba? Tapos tapangan School of Acting ka, pero may post ka sa video na may death threats ka, tapos biglang umalis ka na kung saan ka man naroroon. Magtatago ka na.
Di ba? How ridiculous. Diyos ko, Ning. Iba siya. Iba ka rin. Iba ang At least kabaliwan ngayon, niya. sabi nga ni Andy Warhol, you had your 15 minutes of fame. You have exploited it to the max. Oo. Tsaka, next time, do a better narrative. Yes. Di ba? Something that is not, loophole. Di ba? Walang loophole. True. And to be quite frank, I don't think the person you're accusing will dignify your accusation. Doon ka nagkamali. Akala mo papatol, pero hindi. Oo. It's very, 80s palengkera. Di ba? Very 80s sa palengkera, di ba? Parang, Nakakaloka ka, bayot! Kaloka. Sinisira mo ang leaps and bounds sa magaganda na nagawa ng sangkabaklaan. Bayot, umayos-ayos ka. Iba ka rin. And on that note, this is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching The Kitty Show. Ang tayo na Talakayan Showbiz Edition.